Alam mo ba na ang paraan ng pagposisyon mo ng katawan ngayong gabi ay maaaring tahimik na magtakda kung ano ang mararamdaman mo bukas ng umaga? At kahit kung gaano kakahusay mag-isip gumalaw at huminga sa mga susunod na taon. Karamihan sa mga seniors ay nakatuon lang sa bilang ng oras ng tulog, 7 oras, 8 oras, minsan 9 pa. Pero kakaunti ang humihinto para itanong ang mas mahalagang tanong. Paano ako natutulog? Pagkatapos ng 60, hindi lang haba ng pahinga ang mahalaga. Mahalaga ang alignment ng spine, ang pagiging bukas ng airway, ang pressure sa mga joints, at ang maayos na daloy ng dugo papunta sa puso at utak. Ipinapakita ng mga bagong pag-aaral tungkol sa sleep at aging na may ilang sleeping positions na maaaring magpataas ng strain sa spine, magpababa ng oxygen intake, magpalala ng acid reflux, at kahit mag-ambag sa balance problems sa paglipas ng panahon. At ito ang mas nakakaalarma. Maraming older adults ang inuulit ang parehong harmful position gabi-gabi nang hindi nila namamalayan ang long-term na epekto. Maaaring matulog ka ng maayos ang pakiramdam, pero kung ang leeg mo ay nakatwist ng ilang oras, kung ang lower back mo ay compressed, kung hindi ganap na nakaka-expand ang lungs mo, tahimik na sinisip-sip ng katawan mo ang stress na iyon. Gabi pagkatapos ng gabi, buwan pagkatapos ng buwan, taon pagkatapos ng taon. Para sa milyon-milyong seniors, nagiging mas magaan at putol-putol ang tulog habang tumatanda. Nagigising kang naninigas ang katawan, masakit ang balakang, mabigat ang balikat. Maaring mapansin mo ang morning headaches, pangingilig sa mga kamay, o iyong mabigat at foggy na pakiramdam na tumatagal hanggang almusal. Madaling sisihin ang pagtanda mismo. Pero minsan, hindi ito edad, ito ay posisyon. Ngayong gabi, aalamin natin ang 4 na pinakamasamang sleeping positions na dapat iwasan ng seniors, mga posisyong maaaring tahimik na mag-strain sa puso, spine, at paghinga. At pagkatapos, titingnan natin ang 4 na mas ligtas at supportive na posisyon na makakatulong protektahan ang katawan mo, bawasan ang discomfort, at tulungan kang magising ng mas malinaw ang isip at mas presko ang pakiramdam. Dahil ang maliliit na adjustments ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Simulan natin sa unang posisyon. Isang posisyong nagbibigay ng comfort sa marami, pero maaaring tahimik na nagdudulot ng long-term strain. Number 1. Pagtulog ng nakadapa, sleeping on your stomach. Para sa ilan, ang paghiga ng nakadapa ay pakiramdam ay secure. Minsan parang nababawasan pa ang tensyon sa lower back sa simula. Maraming older adults ang nagsasabing ito lang ang paraan para makatulog sila ng payapa. Pero ang komportable sa sandaling ito ay maaaring maging mapanganib sa paglipas ng panahon. Kapag natutulog kang nakadapa, kailangan mong iikot ang ulo mo ng matindi sa isang side sa loob ng maraming oras. Ang leeg ay napipilitang umikot ng hindi natural, naglalagay ng pressure sa masiselang nerves at maaaring magpababa ng tamang blood flow. Sa pagdaan ng panahon, maaari itong magdulot ng chronic neck stiffness, headaches, at kahit pamamanhid sa mga braso o kamay. Pati ang lower spine ay naaapektuhan. Ang stomach sleeping ay pinipilit ang natural curve ng likod na maging sobrang arko. Para sa mga seniors na may arthritis o disc wear, ang dagdag na pressure na ito ay nagpapabilis ng discomfort. At hindi lang iyon. Kapag ang dibdib ay naiipit sa mattress, limitado ang pag-expand ng lungs. Ang mababaw na paghinga habang natutulog ay nangangahulugang mas kaunting oxygen ang nakakarating sa puso at utak. Isang bagay na lalong nagiging mahalaga pagkatapos ng 60. Maaaring cozy ang pakiramdam. Pero gabi-gabi, ang pagtulog ng nakadapa ay tahimik na pinapahirapan ang katawan mo ng higit sa dapat. At kung ang face-down sleeping ay may ganitong strain, paano naman ang pag-curl ng mahigpit sa tagiliran? Isang posisyon na iniisip ng maraming seniors na ganap na ligtas. Sa unang tingin, mukhang harmless ang posisyong ito. Natural pa nga ang pakiramdam. Maraming seniors ang dahan-dahang humihiga sa tagiliran, hinihila ang tuhod papunta sa dibdib, at iniipit ang mga braso malapit sa katawan. Pakiramdam ay protektado. Komportable. Halos instinctive. Pero kapag ang pag-curl na ito ay nagiging sobrang sikip, lalo na kung ilang oras gabi-gabi, nagsisimulang magbayad ang katawan. Kapag masyadong dikit ang tuhod sa dibdib, naiipit ang abdomen at nahihigpitan ang diaphragm. Sa mas batang edad, maaaring hindi ito agad maramdaman. Pero pagkatapos ng 60, natural nang bumababa ang lung capacity. Kapag mababaw ang paghinga buong gabi, maaaring bahagyang bumaba ang oxygen levels. Maaari itong magdulot ng morning fatigue, bahagyang pagkahilo, o iyong mabigat na pakiramdam sa dibdib pagbangon. May epekto rin ito sa spine.
Ang sobrang pag-curl ay nagpapalala sa natural forward curve ng upper back. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong palalain ang pagkayuko ng postura, magpaigting ng paninikip ng chest muscles, at mag-strain sa lower spine. Kung mayroon ka ng balance issues o osteoporosis, ang nightly compression na ito ay maaaring magpataas ng stiffness at magpababa ng flexibility. Hindi ang side sleeping ang problema. Ang sobrang sikip na pag-curl ang lumilikha ng tension. Ang pakiramdam na secure ay maaaring tahimik na nagtuturo sa muscles mong manatiling contracted imbes na relaxed. Pero kung ang sobrang pag-curl ay nakakaapekto sa paghinga at postura, paano naman ang paghiga ng tuwid sa likod? Sa loob ng maraming dekada, marami ang naniniwala na ito ang ideal sleeping posture. Number 3. Flat on your back na walang support. Ang tinatawag na soldier position. Nakahiga ng tuwid, mga braso nasa gilid, ulo nakapatong ng flat, ay mukhang aligned at disiplinado. At para sa ilan, maaari itong maging mabuti. Pero para sa maraming seniors, lalo na yaong may airway sensitivity o reflux, may mga nakatagong panganib ito. Kapag nakahiga ka ng flat nang hindi nakaangat ang ulo, hinahayaan ng gravity na bumagsak pa atras ang dila at malalambot na tissue sa lalamunan. Maaari nitong paliitin ang airway at magpalala ng hilik o breathing interruptions habang natutulog. Ang mga kondisyon gaya ng sleep apnea ay mas nagiging karaniwan pagkatapos ng 60, at ang hindi naagapang breathing disruptions ay maaaring maglagay ng strain sa puso sa paglipas ng panahon. May isa pang concern na madalas hindi napapansin: acid reflux. Halos kalahati ng mga adults na mahigit 65 ang nakakaranas ng nighttime reflux symptoms. Kapag nakahiga ng tuluyang flat, mas madaling umakyat ang stomach acid papunta sa lalamunan, nagdudulot ng iritasyon at pagkagambala sa deep sleep cycles. Kahit ang lower back ay maaaring makaramdam ng pressure kung walang bahagyang bend o support sa ilalim ng tuhod. Ang spine na tuluyang flat ay hindi palaging relaxed na spine. Ang pagiging still ay hindi palaging nangangahulugang safe. At kung ang pagtulog ng flat ay maaaring makaapekto sa paghinga at digestion, paano naman ang posisyong tinatakbuhan ng maraming seniors kapag hindi na komportable ang kama, ang pagtulog sa recliner? Number 4. Pagtulog sa recliner gabi-gabi. Para sa maraming seniors, nagsisimula ang habit na ito sa mabuting intensyon. Masakit ang balakang sa kama. Parang masyadong matigas ang mattress. Lumalala ang acid reflux kapag nakahiga ng flat. Kaya ang recliner ang nagiging solusyon. Pakiramdam ay supportive, banayad, madaling upuan at tumayo. Sa simula, parang ito na ang perfect answer. Pero kapag ang recliner ang pumalit sa tamang kama gabi-gabi, unti-unting humihina ang katawan sa paraang hindi agad napapansin. Ang pagtulog sa semi-upright position ng maraming oras ay pumipigil sa buong muscle relaxation. Bahagyang nakaflex ang hips. Hindi lubusang nadedecompress ang lower spine. Sa paglipas ng panahon, maaaring humigpit ang hip flexors at humina ang core muscles, dalawang bagay na napakahalaga para sa balance at pag-iwas sa pagkahulog pagkatapos ng 60. May isa pang mahalagang factor, ang sirkulasyon ng dugo. Kapag ang mga binti ay laging nakabaluktot at walang sapat na support ng matagal, maaaring mag-ipon ang fluid sa lower legs. May ilang seniors na napapansin ang namamagang ankles o paninigas ng calves pagkatapos ng regular na pagtulog sa recliner. Paminsan-minsan ay okay lang, pero kapag ito na ang pangmatagalang routine, maaaring mabawasan ang deep restorative sleep na kailangan ng utak at iyon marahil ang pinakamalaking issue. Ang tunay na restorative sleep, ang uri ng tulog na sumusuporta sa memory, immune strength at heart health, ay nangangailangan ng tamang spinal alignment at full body relaxation. Kadalasan, pinananatili ng recliner ang katawan sa light at putol-putol na tulog imbes na makapasok sa mas malalim na healing stages. Pakiramdam ay pahinga, pero maaaring hindi ito tunay na recovery. Ngayon na nakita na natin ang 4 na sleeping positions na dapat iwasan ng seniors: stomach sleeping, sobrang sikip na fetal curl, paghiga ng flat na walang support, at long-term recliner sleep. Ang susunod na tanong ay hindi na puno ng takot kundi ng pag-asa. Ano ang dapat mong gawin sa halip? Dahil narito ang encouraging truth. Ang maliliit na adjustments ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa comfort, paghinga, at alignment. Simulan natin sa isa sa pinakaligtas at pinaka-recommended na posisyon para sa seniors. Safer position number 1. Supported side sleeping na may pillow sa pagitan ng mga tuhod. Hindi ito ang sobrang sikip na fetal curl.
Ito ay banayad at balanced na side sleeping. Kapag nakahiga ka sa tagiliran at naglagay ng malambot na unan sa pagitan ng iyong mga tuhod, may mahalagang nangyayari. Nanatiling level ang hips, naka-align ang pelvis, nakaka-relax ang lower spine imbes na matwist. Ang simpleng unan na iyon ay maaaring magbawas ng pressure sa lower back at balakang, dalawang bahagi ng katawan na madalas sumasakit pagkatapos ng 60. Kung susuportahan mo rin ang ulo gamit ang unan na nagpapanatili ng neutral alignment ng leeg, hindi masyadong mataas, hindi rin nakalaylay, ang buong spine mo ay makakapahinga sa natural nitong kurba. Maraming sleep specialists ang nagre-rekomenda ng left side sleeping dahil makakatulong ito sa healthy circulation at makabawas ng reflux symptoms. Simple lang ito, hindi kailangan ng mamahaling kagamitan. At para sa maraming seniors, ramdam ang pagbabago sa loob lamang ng ilang linggo. Pero paano kung mas gusto mong matulog nang nakahiga sa likod? May mas ligtas na paraan din para gawin iyon. Isang paraan na nagpoprotekta sa paghinga at nagpapagaan ng pressure. Safer position number 2. Elevated back sleeping na may support sa ulo at tuhod kung mas gusto mong matulog nang nakahiga sa likod. Ang sikreto ay huwag kang humiga ng tuluyang flat. Ang bahagyang elevation ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Kapag nakaangat ang upper body ng humigit kumulang 20 hanggang 30 degrees, gamit man ang adjustable bed o maayos na pagkakaayos ng mga unan, tinutulungan ka ng gravity imbes na hadlangan ka. Mas nananatiling bukas ang airway. Mas maliit ang posibilidad na bumagsak pa atras ang dila. Mas nagiging maayos at tuloy-tuloy ang paghinga buong gabi. Kasabay nito, ang paglalagay ng maliit na unan sa ilalim ng mga tuhod ay nagbibigay ng banayad na bend sa mga binti na nag-aalis ng tension sa lower back. Ang simpleng adjustment na ito ay nagpapababa ng strain sa lumbar spine at hinahayaan ang muscles na tuluyang mag-relax. Sa halip na sobrang straight at rigid, ang katawan mo ay nagpapahinga sa isang supported at natural na kurba. Para sa mga seniors na may mild reflux, headache, o back discomfort, ang posisyong ito ay madalas magbigay ng malinaw na ginhawa nang hindi nangangailangan ng malaking pagbabago. Pero may isa pang variation ng back sleeping na may natatanging benepisyo para sa upper body. Safer position number 3. Ang relaxed starfish position sa posisyong ito, nakahiga ka sa likod habang ang mga braso ay bahagyang nakaunat sa gilid, ang mga palad ay nakaharap pa itaas, at ang mga balikat ay relaxed, hindi nakaipit o nakakompress. Kapag tama ang support ng leeg, pinapayagan ng posture na ito ang dibdib na mag-expand ng buo. Hindi na iipit ang balikat sa ilalim ng katawan. Mas bumubuti ang blood flow papunta sa upper spine at leeg. Maraming seniors na nagigising na may stiff na balikat o may tingling sa kamay ang nakakaramdam ng ginhawa sa variation na ito dahil naiiwasan ang nerve compression. Ang susi ay tamang support. Isang contoured pillow na nagpapanatili ng alignment ng ulo at spine ang makakaiwas sa neck strain. Ang mga braso ay dapat bukas at natural ang pakiramdam, hindi pilit. Ito ay posisyon ng pag-release, hindi ng tension. At panghuli, may isang posture na pinagsasama ang elevation, alignment at side support. Isang balanced approach na itinuturing ng maraming espesyalista na ideal pagkatapos ng 60. Safer position number 4. Ang gentle 45-degree side recline. Hindi ito katulad ng pagtulog sa recliner. Ginagawa ito sa tamang kama gamit ang supportive pillows o wedge. Bahagya kang nakaangat habang nakatagilid, hindi tuluyang flat, hindi rin tuluyang upright. May firm pillow sa likod para hindi ka gumulong, may isa pang unan sa pagitan ng mga tuhod. Ang ulo ay nananatiling aligned sa spine. Ang banayad na anggulong ito ay tumutulong panatilihing bukas ang airway, bawasan ang reflux, at suportahan ang spinal alignment sabay-sabay. Maraming older adults ang naguulat ng mas malalim na tulog at mas kaunting morning stiffness kapag consistent nilang ginagamit ang setup na ito. At dito tayo sa isang mahalagang punto. Ang tulog ay hindi lang tungkol sa comfort. Ito ay tungkol sa preservation. Tuwing gabi, inaayos ng katawan mo ang mga tissues, pinapatibay ang memory, at nire-regulate ang blood pressure. Ang paraan ng paghiga mo ay maaaring sumuporta sa healing na iyon, o tahimik na makialam dito. Pagkatapos ng 60, ang maliliit na habits ay mas mabigat ang epekto. Ngayong gabi, bago mo ipikit ang mga mata mo, sandali kang huminto. Pansinin kung paano mo ipinuposisyon ang katawan mo. Ayusin ang unan. Bahagyang mag-elevate. Piliin ang alignment kaysa sa nakasanayan. Dahil ang mas magandang tulog ay hindi tungkol sa drastic change. Ito ay tungkol sa maingat at tamang pagpuposisyon. At kapag binigyan mo ang katawan mo ng support na kailangan nito, madalas may maganda itong ibinabalik. Mas steady na umaga, mas malinaw na pag-iisip,
at lakas para ma-enjoy ang isa na namang buong araw.